morning mga kapatid. Ngayon naman pag-usapan natin kung paano at kailan nga ba nagsimula ang tradisyon ng translasyon kasama ang Philippine historian na si Prof. Xiao Chua. Good morning sa iyo, Prof. Magasaysayang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kapatid. Good morning, sir. Prof, kasi 2007 matunog. Parang pinag-uusapan nyo na simula. Pero hindi nyo simula nitong tradisyon na to. No. The Nazareno came from Mexico. The image, noong 1600s, early 1600s, hindi tayo sure sa dates. Ang daming sure pero hindi tayo sure. Pero ang nangyari dyan nasa Rizal Park, doon sa Bagong Bayan. Doon yung simbahan niya, and then nilipat sa Intramuros. By 1700s, binigyan ng kopya, we believe binigyan ng kopya ang Quiapo. No? At By kopya, you mean replica? May replika. Pamatanda na rin yun. So, yun, lumaki ang devotion doon sa Quiapo. And nagkaroon yung tinatawag na prosesyon after the novena. The novena begins on January 1, Holy Name of Jesus, circumcision of Jesus. After 9 days, ipoprosesyon. So, yun yung prosesyon ng Quiapo na yearly ginagawa up until 2006. Okay. Kasi by 2007, magkakaroon ng supposedly 400 years of the coming of the Recollects. They assumed the Nazareno went with them. Of course, again, hindi natin sure. But that said, it was supposed to be a once-in-a-lifetime event. Parang ano lang siya, parang special event sana. At balik ulit sa Quiapo. Pero kasi, one thing about the Quiapo procession is, isa sa pinakadelikadong part noon ay yung paglabas ng senyor sa Plaza Miranda. Kasi lalabas yung senyor, ang indaig na tao papasok, ipupush away sila at may ipit yung mga tao dito sa gilid. So, naiwasan na yon because of the luneta. 2008, binalik sa Quiapo, 2 patay. So, sabi ng rector, si Monsignor Clem Ignacio, luneta na tayo for the years to come. So, from 2009 until 2020, and then ngayon nagbabalik tayo. Very recent history lang pala. Kasi nakasanayan na natin, nakikita na natin mga imaheng ganyan na nagsisiksikan ng tao. Oo. Well, dati kasi posisyon lang naman yan. Ang problema, dumami yung population. So they have to, ang noon kasi, ang posisyon, gusto ng tao ay makasalang sa pingga. Yes. Yung pingga, ganun lang yun eh. Hindi siya, yung andas, may pingga, hindi siya karosa, binubuhat yung senyor doon sa dalawang wood na yun. Wood lang, oo. So nung dumami yung tao, ang kanilang innovation, para maging inclusive, mas marami yung makapasan, nilagyan ng lubid. Tama, So yung lubid, wala siya extension. talagang use doon sa pag-push ng, o doon sa paghila ng andas. But Para to lang make ma-feel people- nila. Yes. Nasama sila. Yan. So, ibig sabihin din, sige, go ahead, ma'am. De, Prof, gusto ko lang malaman kasi curious ako, yung bakit nakapaa yung mga nagtatatlasyon? Beautiful question. Oo. Nakapaa sila kasi, well, una sa lahat, walang mayaman, walang mahirap. Walang babae, walang lalaki. That's one. The other thing is, para hindi makapanakit. Kasi pag may nakasapatos, nakabota dyan, maraming masasaktan. At yun ngayon nangyari nung 2020, nung yung mga pulis sumama. No? And then of course, the highest respect in the Bible for the presence of God, according to yung parish priest ngayon, ay yung pagpapaa. Napaka-interesting yung ating usapan. Babalikan pa natin yan. Marami pa tayong detalyeng makukuha mula kay Prof. Xiao Chua. Kasama pa rin natin si Prof. Xiao Chua. Tatanong ko lang just kung anong nangyayari in real time. Mukha bang on time sila, Prof? Sa nakikita mo, mukha bang matatapos ito bago magdilim? Well, yan ang titignan natin. Kasi, dun sa rutang yan na ginawa nung 2020, alas 12, nasa Arlegui. Okay. 12 o'clock. So, medyo maaga siya. Maaga tayo. Maaga siya. Oh, this is So, good. kung 9 o'clock natapos yung translasyon noong 2020, bawasan mo ng 2 oras siguro, alas 7. Kasi ang ano dyan, hindi naman talaga yung ruta. Yung dami ng deboto. Tama. So, yung dami ng deboto na gusto pang lumapit. Kaya nga, kasi di ba, siyempre, ang bilis dun sa from Burgos to Ayala Bridge. Ang nagiging tendency, yung Quiapo ay masyadong makokongest. Yes. So, yung 2020 translasyon, that was the first time daw na stampede levels daw yung Quiapo. Pati yung mga bata na usually nasa gilid lang, kailangang ilikas. Just because there were so many people. And baka nangyayari, kasi nakikita ko talagang crowded yung andas kanina. So, posibleng yan yung nangyayari ngayon. Pero, well, at least, no, medyo mapabilis. Ito kasing nangyari ganito, no, dito sa, yung sa ritual kasi, yung pagsampa at yung pagpasan ng lubid ang ginagawa doon sa andas, no?
Pero kasi ang nangyayari dyan, dahil nga ang paniniwala ng deboto, pag yung panyo at nakasampa sila at yung panyo ay naipahid nila sa Nazareno at nakahipo sila sa, parang yung babaeng dinudugo, Yes, nakahipo sa laylayan ng damit niya, gagaling na ako. Yung ganong faith, it's an act of faith actually. Tumatagal. Tumatagal yung ano. Pero pinagbawal na kasi this year. This year. So kaya nga ang Close na. nangyayari Kaya doon, mabilis. yung lubid, pag hinila, di hila-hila lang. Tapos sa likod, yung kapag gustong sumampa sa krus, pinupush lang nila ng pinupush, sinasalya lang nila ng sinasalya. Yung iba naman, inaabot na lang yung panyo nila Yes. doon sa mga nakasampa. So kaya rin ito rin yung factors kaya bumilis. Kasi yun nga ang gustong baguhin nung rector. Maganda nga ngayon, nag-compromise siya. Yeah. We have to keep the traditions, so bagong andas, pero yung pagpasan ay naroon pa rin. Kasi yung meaning ng pagpasan kasi din ay sumasabay ka sa sacrifice ni Jesus. Yun, yung pagbuhat niya ng cross. Yun din yung meaning for the devotees. Yeah. I think kaya hindi rin talaga iniinda ng mga deboto yung ulan, yung init, pagod. Dahil ba yun sa ganun? Because kasama ka sa sakripisyo. Ganun yung thinking na yun. Tama po, kasi sabi nga nila, 365 days ang Nazareno ay nasa Nandun lang Quiapo. Pwede mong puntahan. Pero hindi naman yung act lang ng paghawak eh. Yung pinakita mo na you spend time, nag-struggle ka, di ba, is a gift of sacrifice to God. That's how they understand their faith eh. So, of course, yung simbahan, sinasabi lang niya, there's a popular devotion, that's how you express your faith, but we also have sacraments. So kaya yung formation sa mga ihos, yan din yung dahilan kung bakit na-organize sila. At marami ngayon yung sumusunod dun sa parokya because of the formations that they do every year all around the country. Isa ngayon nga nakikita natin, at least yung live feed natin ngayon, Arlegui Street pa rin, ano? At hinihintay pa rin nating dumating yung andas sa mismong kanto na yan ng Arlegui. Pero sa ngayon, kasama pa rin natin si Prof. Xiao Chua. Kanina nakita natin yung kalat sa Quirino Grandstand, ano? Actually, yung ibang tao, iniinsulto yung mga deboto na traslasyon ang sabi nila. Traslasyon. Well, Talaga you naman. have to understand this, na kapag meron kang ganitong big crowd events, meron kang kailangan kang uminom, kailangan kang kumain. At tandaan mo, bawal magdala ng bag, ang backpack, at saka yung mga deboto na sasalya. So, siyempre, iiwan lang nila yung kalat nila doon. Pero, ang maganda dyan, merong doon sa Vuta ng Andas, may Green Brigade na tinatawag sa Quiapo, Quiapo Ministry yan, at kasama ng MMDA at saka yung City Government of Manila, nakasunod sila sa posisyon na parang kapag ngayon Quirino Grandstand, pag wala nung mga tao, yung Independence Road doon, malinis na. Yun, of course, ang kailangan dyan, yung mga side streets, yun pa yung kailangang linisin at marami rin yung tumutulong. Pero by the end of the day, nagpo-focus kasi sa dami ng basura na nakuha. Pero yung the way that they were collected, during this day mismo, hindi hinahayaan ng isang araw na madumi yan. Yun yung wonderful thing. Bayanihan ito, yung ginagawa. Baka panata na rin nila yon. Exactly. Ang ganda. Actually, ang dami ko natututunan Oo. sa'yo, Prof. Kasi for the longest time, nag-host ako dati ng Kabuhayang Swak na Swak. At si Kabayan kasi ay deboto. Yes. No? Kaya si Tita Arlene ay talaga namang marami akong natutunan din sa kanila. At unang episode namin lagi ay sa Quiapo. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.